Dapat daw firing squad. Alam niyo po ba yung merong may pinasang panukala, ipinasa diyan sa House of Representatives na dapat ay firing squad ang mga buhaya. Kilala niyo kung sino yan, mga kabisdak? O, ito. Hindi daw malitson, firing squad daw eh. Tamang-tama to talaga kay Tambaloslos itong firing squad. Death penalty sa pamamagitan ng firing squad sa mga politikong mapapatunayang sangkot sa korupsyon. Yan ang panukala ni Zamboanga 1st District Representative Kaimer Olaso sa kanyang House Bill 11211 o ang Death Penalty for Corruption Act. Sakop nito ang Pangulo hanggang sa pinakamababang opisyal ng barangay na mahahatulang guilty ng sandigan bayan sa graft and corruption, malversation of public funds at plunder. Pero hindi naman daw agad-agad ipa-firing squad ang opisyal para masiguro ang due process. Dapat daw ay kinatigan na ng Korte Suprema ang desisyon at nagamit na ng akusado ang lahat ng posibleng legal remedies sa kanyang kaso. Correct. Dati nang pinatutupad ang death penalty sa bansa hanggang sa tuluyan itong winakasan noong 2006. Ubos ang buhaya. Ubos ang trupa ni Ngagba. Pag nagkataon, ubos ang trupa ni Tambaloslos. Hoy, palakpakan natin si Olaso. Naalala niyo si Kung Olaso? Guys, pili mo ako konti. Yung, gusto ko makita yung picture na. Death penalty sa pamamagitan ng korupsyon. Yan ang Olaso. Okay. Naalala niyo yan, si Kung Olaso sa Zamboanga? Ito po yung pinaluhod ni Tambaloslos. Naalala niyo? Siya po yung pinaluhod ni Tambaloslos sa Zamboanga. Dahil, di ba meron silang servisyo fair? O, siya po yung pinaluhod ni Tamba. Na pinaasa siya, yung mga tao, mga constituent, sabi niya, sumuporta ako sa servisyo fair ninyo. Lahat sinuporta ko ang programa ho ninyo. Nung binigyan na ng araw na mamigay daw ng ayuda, biglang kinansila. Ngayon, nagmakaawa itong kongresista na ito na huwag ikansila. Kasi maraming tao na madaling araw pumipila, gumising, namasahe, nagpagod, na makakuha ng hangin lang. Ito yun, lumuhod at nagmakaawa. O, iyan po siya. Sana mapasay ang firing squad na yan, ubos si Tambaloslos nito. Ako sa akin, pabor ako dyan. Mal talaga itong si Tambaloslos, ginagawa niyang mga patay gutom yung Pilipino eh. Ako, pabor ako dyan. Yung din ang panukala ni Pastor Apollo Sikibuloy, talagang firing squad eh. Pag maganda ho, manalo si Pastor Apollo Sikibuloy, kung hindi yan mapasa ngayon, si Pastor na lang. Ang problema man yan, matik yan sa mga buhaya, basura yan. Walang mag-attend sa hearing dyan. Pag mag-hearing ba, hag-usapan yung panukala, walang mag-attend. Bahala ka dyan, Olaso, mag-isa. Walang pipirma. Pipirma si Suarez. Pipirma si Acop, lo. Pipirma si Barbers, lo nyo. Lalo na si Tambaloslos. Ito. Hinahamon namin kayo, mga kongresista, kung talagang hindi kayo mga kurakot, magpasa kayo dito. Tulungan nyo si Kung Olaso. Napapasayan. Para maubos yung mga buhaya. Kung hindi kayo mga buhaya dyan. Ano? Ganda niyan. Walang kurakot. Ubos mo ng buhaya dyan. Sige nga. Yung mga galing-galingan dyan sa good governance ko, no? Sige nga. Pumirma nyo na. Pirma na natin yan. Ano? Sa isip-isip ng mga buhaya, yawards. Ba't ako pipirma? Buhaya ako. Di nagpakatiwa ka lang ako.
firing squad ang kailangan. Ibig sabihin ako po, Congressman, ginawa nila sa akin ko. Mas mahal ko sa mga pobre na inaga, asa sila. Hindi pwede, mga Pilipino nasasaktan dito. Saktan nila ako, okay na, pero huwag kang matao dito na mahirap. Para todo Pilipino. At sabi kita ni DSWD naman is non-partisan. Por eso, taagan kami na it's just on hold. Hindi kita takot kay kami dati, pero siguro algún día, sabi kita, next week, after rest na nila, sabi kita cuando ready ang DSWD to pursue, to continue, el assistance kay dati, in congressional office, of course, the Congressman Lasso. So I think I cannot say much for this, so akin lang. And I know matanda actividades na kaitlain, LPA I think is ulo lang ng mga matanda actividades na Chene Escalilla. So gracias and buenos días po pa naman. Kasi mananatili as far as models naman. Pinagbigahin ko. Kung yan sila kasi. Unato lang. Ma'am, narinig niyo ma'am, as far as Bicali, wala silang pamasahe. Pati na lang ma'am. Kasi hindi pa yan sa nagtakbo, pero number 1 yan sa amin. Pero sa tingin mo, may politika ka. Mayroon. Hindi lang Bakit namin nasabi alam. niyo may politika, ma'am? Isa lang, hindi lang namin alam kung sino. Bakit ngayon lang? Ang dami na play out namin ngayon lang. After lang siya Last nag-file. lang, oh. After lang siya nag-file. Oh, last lang after na yung file namin. O last out, ganyan sila. Hindi ganyan. Sino nagpa-hold, ba't pina-hold? The people should know eh, hindi dapat ganun. And the President of the Philippines, ang ating mga Pangulo, dapat niyang malaman, even the Secretary of DSWD, Secretary Rex Gatchalian, we are member of the 19th Congress, magkasama tayo doon. Alam ko, hindi ka ganun. And the Speaker of the House, hindi ganun si Speaker Martin. Napakabait ni Speaker Martin. Pero accordingly, may tumawag, nagpa-hold. Bakit ipapa-hold yung payout? Kawawa yung tao na sa likod namin. Tignan nyo po para makita, i-video nyo. Kawawa. Magginaganon kami mga taga-Sambuanga. RD, I swear and I promise, ituloy nyo yung payout. Hindi ako pupunta doon. Kayo na bahala, ituloy nyo in your own way. I will not attend the payout. Kasi yung pera na yan, sa taong bayan yan, dapat ibalik sa kanila, RD. I know your position, RD, and I'm sorry. But the people of Zamboanga ay talking. Ba't ginaganon tayo? Di pa RD sana, RD. Alam ko mabait kayo. Inshallah, wala akong mali sa inyo, RD. I'm just begging you, please. With your power, ituloy natin ang payout. Kawawa sila. Hindi ako mag-attend. Alis ako, RD. Hindi ako pupunta. Not even one of my staff and leader. Wala kami, RD. Wala nga akong poster doon kasi gusto ko lang ituloy lang natin yung payout. That is in with you, RD. Kung itutuloy nyo in your team. Kawawa, RD, oh. Napakalayo nila. Ginaganon tayo. May mga buntis dito. Bago pa lang yung baliyo. Ano talaga kami, dahil sa, ano yan, may, kumbaga ang pera kasi dilaan sa DSWD para sa inyo. Kaya lang, kumbaga our hands are tied, hindi kami mano dahil sa, kung daw muna, hold muna, until further RD, notice. bakit hold kay Kong Kimmer? Bakit may mamaya may payout kayo? May payout ba kayo mamaya? Wala naman. Sa Wala. KCC? Wala yan.
Wala. At saka hindi ito regular fund namin. Yung regular fund namin, yun ang pwede namin yung regular. Pero wala kaming regular fund, wala kaming payout sa ngayon. Yes, RD, pero itong pondo Iyan na to, natin, siguro, we'll have to ask for- alam nyo, RD, itong pondo na to, pinaghirapan ko to. Because every congressman who is joining the Bagong Pilipinas, may binibigay sa amin pondo. Alam nyo yan, Oo. alam ng DSWD yan. Lahat ng area, sinamahan ko yung Bagong Pilipinas dahil mahal ko ang ating Pangulo. Mahal ko si Speaker Martin. And I believe in their leadership. Kaya sumasama ako, sumasakripisyo ako just to have payout for a constituent of Zamboanga City. Kasi wala naman nagbibigay sa akin. 2020, umupo ako, wala akong payout. 2023, I only have 6 million with me. That is not enough for the entire year. While the other districts, 700 million plus, hindi ako nagreklamo. Sabi ko, anong gagawin ko to have this? So, nagkataon na may Bagong Pilipinas, sumasama ako as congressman, pumupunta ako, sumasakripisyo pa, buying my own ticket, paying my own hotel, kasi gusto ko na magkaroon din ng Zamboanga City ng payout. Eh ngayon, nandito, napunta yun sa akin na may pondo na ako, bakit ihuhold? Kasi tumakbo ba akong mayor? Hindi ko gustong tumakbo mayor. Ang taong gustong tumakbo ako mayor. Sinabi ko na nga, mahal ko ang taong Zamboanga and I can never turn my back on them. Ipaklaban ko sila. Sana naman, RD, kausapin nyo kung sinong tumawag sa inyo. Sabihin nyo, nandito ang tao sa harap ng DSWD. Ano sasagutin nila? Yun lang. Kung gusto nila, hindi na ako sisipot sa payout, alis na ako. Pero ituloy lang nila yung payout. Kawawa yung taong bayan. RD, humihingi ako sa inyo, RD. Kung ang siguro... RD, RD, please na. RD, kawawa ang tao. Hindi ko nakukontak ni isa sa kanila, hindi ko nakukontak. Kahit kami Wala, RD. siguro ganito na lang. Iset na lang natin. Yes. Natin doon kung kailan nila talaga. RD, kawawa, walang Naintindihan ko totoo. I feel the same way as you do. Naintindihan ko din yung sitwasyon nila. kawawa, RD. Ganun din ang sitwasyon namin. Parang kayo din, kami. Naiipag kami, hindi namin alam kung anong gagawin na. But we'll have to ask since the instruction is for further notice muna. To hold this until further notice. So, we'll ask our top management when shall we do the payout. I-schedule natin. So, sabi, hindi natin siguro magawa sa ngayon kasi wala dito na yung mga staff. Pero RD, may know kung sino talaga nagpahod ko, ma'am. Kasi asik kurakot ka naman. Alas 3 pa kami, pagdiya kami, may kami ako sa doon na ito kami. Santagi lang kami, nagpapala nagpisip, nagkalikat, patay ka ng alusinan, sinaloko na. At around 5 a.m. in the morning. So, and then, to find out, ang sila ng mga reso said, duele también. As barangay chairman, as tata del barangay, duele también para conmigo na diming part. So, amo lang kalno, per, necesita. So, siyempre, kasi sila al malakas na po, no? So, amo kel, ya pide sila que mag-cancel el payout ara. Para fair, no? Para fair to everybody, as equal. Si tiene naman sila payout today, so, possible, as equal. El payout, sangga también. Okay, sige, Kap. Thank you so much. Si Kap Albert. Pobre mga vivientes del Diato, no? Mira tú, estaba pasta Vitali, hasta donde apresta lang sila sen para pwede sila bene aquí. Kapag porque ansina, na hindi man sila ta pwede explica kanaton, kien gayot yamanda para. Amo lang kagkita kere sabi, kien pati porque. Kasi ese sen, del mga vivientes ese, taxpayers money, so devolve ko ng gente ko sa debe para del gente.